Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang tanghali sa ating lahat dito sa St. Joseph. Amen. Magandang tanghali, Sister Chris. Sa ating mga nakasubaybay sa ating Facebook Live ngayon, naka-live po tayo. Diyan lang po kayo at sama-sama tayong makinig at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Tunay napakapalad natin at muli tayo narito at magkakaisang magpupuri sa ating Diyos sa buhay. So itaas po natin mga kamay at palakpak ng malaya sa ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. So sino po ang baguhan na ngayon na nakasumpong sa araw na ito, nagawa ni El Shaddai? Meron po. Ba? Darating, kung gayon sister. Meron. Ito po si sister. Anyayahan po natin ng ating kapatid. Okay lang, halika sister. Yung mga first time po sa Welcome ka Tuesday. namin sa Welcome ka Tuesday, namin, gawain sis. ng ating Panginoon. First time Brother sa Tuesday Jeffrey. po. Amen. Atin po siyang awitan. Dito sis. Dito. Woo! Amen. Welcome. Welcome sis. Tayo po tayong lahat at awitan natin na ating kapatid at i-welcome natin siya dito sa Tuesday family. Amen. Sa pamilya, kami nagagala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Sasabihin ang pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya ay manahon. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Magandang tanghali po kapatid. Ipapaliwanag po sa iyo ng ating kasister yung anong ibig sabihin ng El Shaddai. Sister May. Welcome po kapatid. Ipaliwanag ko po sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong bat-bat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual at higit sa lahat tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kapatid, maaari po bang malaman yung pangalan mo at taga saan po kayo sa Pilipinas? Ako po pala si Leia Alcaria, taga Laguna po ako sa San Pablo City. Laguna po, nag-akay po sa akin dito si
yung kaklase ko po nung high school, si Sister Rose. Classmate ko po siya since high school. Maraming salamat po. Taga rito lang po ako sa Taiko Shing. Awa ng Diyos, 7 years na po in Hong Kong. Thank you po, pag-welcome. Ang panyo po pala na nakasulat dyan, at dinadasal po yan ng prayer partners sa buong mundo. Nakasulat po dyan ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Dinadasal po yan ng buong prayer partner mula 6 ng umaga at 12 ng tanghali at 6 ng hapon. At kung may time pa po tayo ng 12 midnight, dinadasal po rin pa natin. At kung meron po tayong karamdaman o na ating naramdaman, pwede po nating basahin yan at ating pananaligan at tiyak po, ipatong natin sa may ating karamdaman at pananaligan natin ang kanyang salita. Tiyak yun na tayo ay gagaling. Maaari na po tayong nawa po, hindi po ito ang una at huli, bagkus ito po ang simula ng pagdadalo niyo po sa gawain na makakasama po kayo namin. Kaya maraming salamat at pwede na po tayong bumalik sa ating upuan. God bless. Praise the Lord. Maraming salamat, sister, sa nakasama ka namin sa araw na ito. Nawa ay Amen. At praise the Lord din sa nag-akay. Kaya mag-akay po tayo para dumami tayong kaluluwa na narito magsasalong makinig ng mabuting balita ng ating Diyos sa buhay. Sister Amen. Grace? Na tayo magmumove na, tayo dadako na sa pagbabahagi ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sino Amen. pong mga pinagpala? Ito Praise na the po Lord. si Nanay. Magandang hapon po, Yahweh El Shaddai. Sa inyo mga kapatid, Brother Bai. Narito na naman ako mga kapatid upang ipatotoo ang kabutihan ng Panginoon. Tungkol po ito sa aking alaga na dalaga na magpa-first year college ngayong pasukan. Nag-exam po siya, simula pa po ng January hanggang April ay nagre-review na po siya. At sabi niya, Auntie, na-stress ako kasi napakahirap makapasok sa Hong Kong University. Kukuha po kasi siya ng medicine. So sabi ko, huwag kang mag-alala, lagi kang kasama sa aking mga panalangin. Papuri sa Diyos, mga kapatid. Nakapasa din po siya sa London. 4 na eskwelahan po. Praise God. At nung linggo po, habang nasa gawain ako, ay tumatawag po siya dahil nasa London silang magpapamilya. Hindi ko po nasagot dahil gawain pa po. Pagbukas ko po ng aking cellphone around 4 o'clock, nasa minibus po ako, ay nag-miss call po siya ng 2 beses. Talagang napakabuti ng Panginoon at ang sabi po niya ay, Auntie, nakapasa ako sa Hong Kong University as Chinese Hong Kong University, kaya papuri Panginoon sa patuloy mong paggabay sa aking inaalagaan. Bata pa po siya noon, 1 month lang siya. Ngayon po ay magna 19 years old na po siya at magna 19 years na rin po ako sa kanila. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala, sa lahat po ng answered prayer. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Amen. Tunay ang napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen. So tayo po tumayo ng lahat at ihanda ang ating mga sarili sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Amen. Amen. So sa unang panalangin po ni Sister Rose. At tayo po'y sasamahan at ang magbabahagi ng mabuting balita ng ating Diyos na buhay ay walang iba po ang ating disciple preacher, si Brother Bai Gonzales. At sa pagpupuri at pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Yahweh El Shaddai, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Sa mga oras na ito, Ama, naririto kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Ama, naririto kami humihingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. Lalo na't higit sa iyo, Ama. Dalangin namin na linisin niyo ang aming puso't isip mula ulo hanggang talampakan upang sa gayon kami ay karapat-dapat na tumawag sa iyo, Ama. Karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala
Pagpalain mo din, Ama, ang mga attenders, ang mga choir na nasa music ministry, at ang kami mga workers. Nawa patuloy kaming maglingkod sa iyo, Ama, ng may kagalakan at kapayapaan. Pagpalain mo din, Ama, ang maghahayag ng mabuting balita na si Brother Bay Gonzales. Lagi mo siyang iingatan, bigyan ng kalakasan at karunungan. Dalangin namin, Ama, na kami iyong samahan sa paglilingkod, upang sa gayon, ito'y magsilbing kalakasan namin at gabay sa araw-araw ng aming buhay. At pagpalain mo din, Ama, ang aming mga pamilya. At inaangkin na po namin ang 100% katagampayan ng iyong banal na gawain sa hapon na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay. Malaya natin itaas sa ating Diyos sa buhay at ating anyayahan ang banal na Espiritu na narito sa ating kalagitnaan. Fill us, Holy Spirit. Jesus, come and worship you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Fill our hearts, fill our minds. Praise the Lord! Say, praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Handa na kayong umawit sa ating Diyos! Amen. Handa na kayong sumayaw! Amen. Praise the Lord! Patuloy natin papurihin ang ating Diyos sa pamamagitan ng papuring awitin at pag-indak sa Kanya. Amen? Wala tayong ibang hinahanap. Amen? Kundi ang ating Diyos, Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Praise the Lord. Come on, Hallelujah. dancers! May pasukan o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw isasang ako, ako'y magsasaya sa piling mo.
Masarap magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Inhale. Exhale. Amen. Muli natin itaas sa ating mga kamay at patuloy tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay at mag-alay ng mga papuring awitin para sa Kanya. Ayon nga po sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Thank you so much, O Lord God, as we gathered here today and to worship your name, O Lord. Salamat po, O Lord God. Nang dahil sa pangalang Jesus, in Jesus' name we're changed. Ang aming buhay ay binago mo, Panginoon. We are really grateful, O Lord God. At sa karamihan, Panginoon, kami ang pinili mo, O Lord God. Patuloy kami maglilingkod sa iyo no matter what. Alam mo ang pagsubok na dumating, Panginoon. Ang pagsubok na ito ay nagiging daan, Panginoon, upang kami maging mas malapit sa iyo. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. We praise you, God. Hallelujah. Shaddai, El Shaddai, Adonai, Adonai. His ways are still the same. By the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. We will praise and lift you
Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah. I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O Jesus. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, God Almighty, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming pinagkakautangan ng aming kaligtasan at sa pamagitan ng Banal na Espiritu na naging gabay namin patnubay sa aming paglalakbay sa mga huling araw. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin na sa kabila ng aming pagkukulang. Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Muli ang Tuesday Group patuloy pong pagpalain ang kanila pong pagmimithi na laging makapakinig ng inyong mga salita, mag-aral ng inyong mga salita, may isabuhay ang inyong mga salita. Pagpalain mo yung lingkod na may daluyan ng inyong mga salita, ganoon po ang lahat ng nagmiti, nakadalo ngayon, pagpalain mo po ang kanilang mga mitiin sa buhay. Ipinagkatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah.
at pag-asa. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin ang Panginoon, palapakan natin siya. Give Him praise. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Yan. So brothers and sisters, no, hindi natin basahin yung kabuuan sa gospel natin. Yung verse 32 ng Matthew chapter 21, verse 28 up to 32, ang ating aralin, yung ating pagninilay ngayon sa verse 32. Yung sinabi dito ni Jesus, showing you the right path to take. No? Ipakikita ng Panginoon yung tunay na daan, tunay na landas na yung daraanan. Kasi may parable dito yung two son na nag-istorya dito sa Ebanghelyo. Yung isa, umayaw, pero nagbago isip. Yung isa naman, oo, pupunta ako, pero hindi naman pumunta. No? So parang dito natin makikita yung dalawang mukha ng Kristiyano. Okay. Sa Matthew chapter 21, verse 28 up to 32, sinabi dito, ano ang sa palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya, ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa, gayon din ang kanyang sinabi, opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya piniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. So sinabi dito, sa verse 32, dito tayo kukuha ng pag-aaral, for John the Baptist came to you, showing you right path to take.
and you would not believe him. But the tax collector and the prostitute believe him. Even when you saw this, you did not later change your mind and believe him. Yan ang ating pagninilayan ngayon. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. One way, Jesus. Wala pong two-way. One way lang. Amen. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except through me. So, yan po ang ating topic ngayon. Sabi niya dito, showing you the right path to take. Okay, magsiupo po tayo. At sabihin niyo, Lord, susunod na ako sa iyo. Okay, ito tingnan niyo ha. Yung ama nagre-represent sa God the Father, yung dalawang anak, yung panganay, sinabihan ni Jesus magtrabaho ka sa ubasan. Tayo po ang tawag po sa atin ay ubasan ni El Shaddai sa ilalim ng Catholic Charismatic Renewal under the Catholic Church. Tawag noon. Ha? Ubasan ni El Shaddai. Ngayon, ito pong isang anak, ang sabi niya, ayaw ko po, no? Yung panganay. Pero nagbago ang isip, pumunta. Yung pangalawang anak, sinabihan ng ama, punta ka sa ubasan, magtrabaho ka doon. Sabi niya, upo, yabang. Dami mga Kristiyano mga ganyan. No? Kristiyano sa salita, wala naman sa gawa. No? Kaya sinabi ni Lord sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi yaon lamang mga taong nagsisunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ha? Kahit magsisigaw ka pa, maglulupa sa ito, yeah, Lord, Panginoon, kinikilala kita. Sabi ni Lord, oo nga, kinikilala mo ako, pero ang ginagawa mo, hindi naman tama. Amen? So ano ang nangyari doon? Nagtanong si Jesus, sino sa kanilang dalawa ang sumunod sa tatay nila? Sabi ng mga tao, yun pong panganay. Bagamat sinabi niya hindi siya, pero nagbago ang isip ganyan. Ang tao kahit gaano kasama, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago at magsisi. Binanggit po dito sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, dumating diyan, isinugo sa inyo si Juan Bautista para ituwid ang daraanan ng Panginoon. At si Juan Bautista, isa lang po ang kanyang topic sa kanyang panahon, repent and be baptized. Magsisi kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at kayo'y mangangaligtas. No? Ngayon, binanggit ni Jesus, dumating si Juan, hindi kayo naniwala sa kanya. Pero yung mga publikano, ang publikano itinuring ng mga makasalanan at ang mga prostitute, yung mga babaeng bayaran. Kaya kung kayo po bumili ng alahas, kung kayo pupunta sa Israel, huwag kayo maglagay sa inyong paa. Ang ibig sabihin ng may alahas sa paa ay prostitute. Hindi na kailangang sabihin mo magkaano ka. Ha? Hindi alam ng iba yan, maraming mga Pilipina. Kwan lang ito, Brad. Ha? Style lang ito. Passion. Hindi mo alam yung passion mo ay prostitute na ang tingin sa iyo ng ibang mga lahi. Amen? Hindi nila alam yun. At tandaan ninyo,
si Maria Magdalena isang prostitute, pero nagbago ang isip at sumunod kay Jesus. At nung muling nabuhay si Jesus, saan nagpakita si Jesus? Sa isang prostitute na si Maria Magdalena. Ha? Hindi po pwede kay Lord yung mga self-righteous. Ayaw ni Lord ng mga Kristiyanong piki. Ha? Ayaw din ni Lord yung mga Kristiyano kuno. Pero ang sama naman ng ugali. Alam mo, ang isang tao, makikita mo kung talagang nagbago sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang pamumuhay. Kaya huwag tayo maghusga sa tao. Ang tao habang nabubuhay ay may pag-asa pang magbago. Amen po ba? Kaya ang buong mundo, may mga batas na sila na tinatawag na yung pagpatay, tawag nun? Death penalty. Ang Pilipinas hindi pumayag nun dahil tayo ay Christian country. Dahil tayo ay kumikilala sa Diyos. At ang Diyos hindi siya naghuhusga. Kahit gaano kakasama. Alam niyo ba ang sinasabi ng Biblia? Sa Isaiah chapter 1 verse 18, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, kahit kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y gagawin ko kasing busilak ng kaputian. Isipin mo ang Diyos. Sabi niya doon, pumunta siya sa mga prostitute, halika kayo, magliwanagan tayo. Ha? Ano ba problema mo, anak? Mahal na mahal kita. Yung mga publikano, kaya si Jesus kumuha ng isang representative na mga tax collector na mga publikano, si Mateo. At hindi lang si Mateo, isang head ng mga tax collector, ng mga publikano, si Zacchaeus. Nung magbago si Zacchaeus, anong sinabi ni Jesus kay Zacchaeus? Sabi ni Zacchaeus, Panginoon, sabi ni Jesus, Zacchaeus, halika, tutuloy ako sa tahanan mo. Anong sinabi ng mga tsismosa? Bakit doon tumuloy si Jesus sa tahanan ng isang makasalanan? Habang naglalakad sila, sinabi ni Zacchaeus, Panginoon, kung mayroon ako nadaya, 3 beses kong ibabalik sa kanila. At sinabi ni Zacchaeus, Panginoon, kung may natira pa, ibinta ko ang lahat ng yan at ibigay sa mga dukha. Anong sinabi ni Jesus kay Zacchaeus? Zacchaeus, now na dumating sa iyong sambahayan ang kaligtasan. Amen po ba? Kaya hindi pwede maghusga tayo sa tao. Yung taong yan, kahit gaano kasama yan, magbabago yan. Amen po ba? Huwag kayo maghusga kay Digong. Malay nyo doon sa dahig, makilala niya ang Panginoon. Ha? At magsisi siya. Ha? Alam mo ba? Noong inopen ko po yung maximum compounds diyan sa Muntinlupa, ang lahat po doon na nakulong ay mga silya elektrika. Yung mahabang buhay ng pagkabilanggo. Ano sinabi ng mga tao doon? Brother Bay, sentensyado, lalabas na ako pero ayaw ko nang lumabas. Bakit? Kami dito sa kulungan, kahit nakakulong sa riyas na bakal, pero malaya na kami kasi pinalaya na kami ni Jesus sa aming mga kasalanan. Ha? Ang sabi ko, Brad, lumabas ka na lang, mag-mission ka, balikan mo yung mga kasamahan mo dito. Si Blas Romanillos, doon ko nakilala yan sa maximum compound. May chapel doon. Ha? May gawain doon ng El Shaddai. Ha? Ano sinabi ng nasa Bartolina si Blas? Ano sinabi ng kapatid niya galing sa London na El Shaddai? Tol, magbago ka na. Alam mo ba pag nasa Bartolina ka, 3 araw, wala kang liwanag, nakakulong ka, doon ka tatae, doon ka iinom, lahat ng parusa sa iyo. Tapos hindi ka nakatayo, nakabaluktot ka lang.
Ano sinabi ng kanyang kapatid na sa London na nag-El Shaddai? Dung, dawaton mo na si El Shaddai. Kita taga-Bohol yan eh. Dawaton mo na si El Shaddai para magbago ka na. Hindi naman alam ni Blas kung sino yung El Shaddai. Sa sobrang hirap niya doon sa Bartolina. Sige na nga. Kung sino mang El Shaddai na yan, tinatanggap ko na yan. Nung makalabas siya sa Bartolina, nagkaroon ng pre-meeting, nandoon yung Bisaya, si Brother Bay, nagwali sa pulong sa Ginoo. Pinaliwanag ko po about El Shaddai. Ang El Shaddai pala yung tinanggap ko sa Bartolina, Diyos pala yun? Ha? O, anong sinabi niya kay Father Olaguer? Father, mag-a-apply ako ng sakristan. O, nung mag-apply siya ng sakristan, doon siya nagbago at sinabi niya, Panginoon, kung ako'y gagawin mo, mangangaral, ilabas mo ako sa kulungan. O, pagdating ng Pasko, sinama ni Father Olaguer, ang spiritual director ng Muntinlupa, ang pangalan niya sa pardon. Nabunot ni Presidente Ramos, isa sa pangalan ni Blas Romanillos, ang nabigyan ng special pardon. Oh, kaya naging preacher natin yon. Na-assign dito sa ungkong panahon ng SARS. No? Amen? Isipin mo, hindi niya pa alam ang pangalang El Shaddai. Ha? Tapos nagtok siya doon sa katedral ng Bohol. Yung pulis na sinaksak niya nandoon din sa misa, ay siya magpipreach. Hinanap niya at niyakap niya yung pulis na sinaksak niya. At doon nag-iyakan silang dalawa at nagkapatawaran. Amen? Kaya napakaganda po ang plano ng Diyos. Ang taong masama, pag binago yan ng Diyos, marami yang maakay sa kaliwanagan dahil ganyan kabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen? No? Sa Diyos, lumapit ka lang sa Kanya, wala siyang tinataboy. Hindi sinasabi ng Diyos, uy, alis-alis ka nga dyan. Sabi nyo, lumapit kayo. Magliwanagan tayo. Okay. Anong sinabi niya dito? Showing you the right path to take. Kunin mo na lang. Kaya lang sabi ni Jesus, dumating. Si Juan Bautista nangaral, hindi nyo pinaniwalaan. Hindi nyo tinanggap yung oportunidad na ibinigay sa inyo na magbago kayo. Mag-iba na kayo ng daan, ng landas. Amen po ba? Pero sinabi ni Jesus, tingnan nyo yung mga prostitute. Iniwan nilang kasalanan at sila'y nagbagong buhay. At sabi ni Lord, tingnan nyo mga publikano. Nagbago sila. Kayo na mga self-righteous. Hanggang ngayon, akala ninyo maliligtas kayo. Hindi kayo maliligtas. Kaya tinatawag self-righteous eh. Sila lang banal, sila lang maliligtas, sila lang mabuti, lahat sila na. O inyo na lahat. Amen po ba? Sa Diyos, ang hinahanap niya, yung makasalanan na totoong nagbago ng landas ng buhay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen? Okay. Dadako na tayo sa ating aralin. Okay. Several Bible verse speak about God showing or guiding people towards the right path. Na? In Psalm 25 verse 4 and Psalm 29 verse 9. Sabi dito, He leads the humble in the right way and teaches them His will. Yung mga mapagpakumbaba na umamin sa kanilang pagkakamali. Ang problema sa tao, nahuli na, ayaw pa umamin. No?
Kahit gaano ka makasalanan sa Lord, tao lang. Ako'y nagkamali, nagkasala. Patawarin mo ako, Lord. Give me one more chance. Ha? Ano sinabi ni Brother Mike noong 1984? Sinabi ng doktor, sasabog na ang puso mo, Mr. Bilarde. Ay alam ni Brother Mike kung ano ang buhay niya noon. Pinanser ng mga artista. Ha? Mga barkada niya sa sugalan. Halos lahat. Anong sinabi niya, Panginoon, huwag mo na akong kunin agad. Give me one more chance. Pag ako'y binuhay mo, Lord, yung mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ipakikilala kita. Yung mga taong lumayo sa iyo, Lord, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. Then after that, kinabukasan, nung gabing yon, sinabi ng anghel sa kanya, may dumalaw na isang nakaputi na sinabi, Mr. Bilarde, this is your needs. Bible. O, binigyan siya ng Bible? Ha? Kinabukasan, anong sabi sa kanya ng doktor? Mr. Bilarde is a big miracle. Why? Yung puso mo na lumalaki, bumalik sa normal. Woo! Amen! The Brother Mike said, gamitin niyo ang radyo. Yan si Swarding, yung bakla dyan na nag-iingay. Paalisin na lahat. Ang radio ng DWXI, walang commercial na alak at sigarilyo. Lahat gamitin nyo sa pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Tingnan nyo, nag-issue si Brother Mike ng memorandum. Binago yung slogan ng DWXI. Tingnan nyo ang DWXI. DWXI, ang himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Ang oras po natin, 2:15 ng hapon. Hatid sa inyo ng Tuesday Group ng Hong Kong. Yun, ganun ang pagbo-broadcast. Amen po ba? Oh. Ngayon, ang DWXI gumawa ng programa. Naroon yung mga masamang tao na binago ni Lord. Naroon po ang programang Liwanag sa Landas ng Buhay. Oh, kalimbawa, isang prostitute, gagawa niya ng istorya at i-dramatize yan. Dear Brother Mike. Ha? Oh. Alam mo ba, pinakapaborito niyan sa abroad, sa mga OFW, yung programang Liwanag sa Landas ng Buhay. Amen? Gumawa pa ng mga programa si Brother Mike. Sabi niya, lahat ng kulungan, buksan para sa mabuting balita. Kaya may pre-meeting tayo. Simula sa Muntinlupa, hanggang sa mga provincial jail, hanggang sa mga city jail, may pre-meeting ng El Shaddai. No? Tapos sabi ni Brother Mike noon, okay, total hindi pa tayo tinatanggap ng simbahan. Lahat ng sabungan, gagawin nating praise and worship sa gawain ni El Shaddai. Kaya sikat nung lahat ng mga sabungan na yan, San Pedro Coliseum, lahat ng sabungan na yan, El Shaddai ang gumagamit. Ha? Pero doon ako sumuko sa mga club. Diyan sa Caloocan, diyan sa may club doon, inopen niya yung club niya. Oo. Sabi nga ni Brother Meeting, delikado tayo dito. Nung mag-umpisa ang pre-meeting, lumabas yung mga babaeng nagtatrabaho sa club. Yung iba walang bra, yung iba kita ang pante. Sabi ko, hindi tayo makaakay dito, tayo ang aakayin dito. Kaya, nung napunta ako sa Japan, sabi ko, ayaw ko na. Ayaw ko dito, pumapasok tayo sa teritoryo ng ng kalaban. No?
So, lahat po ng lugar na yon, pinasok namin, Luzon, Visayas, in Mindanao. Kaya ang El Shaddai, nung 10th anniversary sa Lunita, ang tao po, simula Quiapo hanggang sa LRT, hanggang sa Baclaran, puno po yung tao buong Lunita, ang naghahagis ng panyo helicopter. Nung pumunta si Pope John Paul II, ang host po noon sa Lunita ay ang El Shaddai. Ang sabi ni Pope John, I like these people, wagayway da panyo. Alam mo ba? Bago mamatay si Pope John Paul II, nagkaroon po ng pilgrimage around the world sa Vatican. Inoffer po ng Santo Papa yung pinakamalaking hall doon sa mga El Shaddai buong mundo. Amen? Ang masaklap doon. Sabi ko, punta pa kami, sir? Ay, hindi, maiwan kayo. Alam nyo ba, totoo lang, inupiran na kami ng diplomat passport ng Vatican. Pero sabi ni Brother Mike, wag. Baka yung mga yan, pag pumunta sa ibang bansa, kasi wala ka ng visa. Anywhere in the world, pag may Vatican, diplomat passport ka. Kami yung mga elder doon ang kami talaga i-issuehan. Pero ayaw ni Brother Mike. Hayaan nyo na magiging ordinaryong people lang sila. Kaya ako, hindi na ako nagyabang. Ha? Alam mo kung bakit? Masama yung magyabang. Ang importante, mahalaga. Ang importante, ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen po ba? Yon. Ha? Kaya ako, pag inutusan ako ni Brother Mike, punta ka muna sa Singapore, hawakan mo yung opisina doon. Punta ka sa opisina sa Malaysia, sa Thailand, sa Indonesia, at sa Brunei. No? Trabaho ko na po yun. 5 country. Araw-araw naka-Amerikana ako. No? Kasi hindi ka pwedeng hindi nakasuot ng ganito kasi ang protocol namin ambassador. Pagdating sa Thailand, puntahan mo yung consulate, puntahan mo yung ambassador. Pagdating mo sa Brunei, puntahan mo yung mga dignitary doon. Ha? Pero hindi sila makapaniwala na ako'y dating janitor lang. No? Hindi ko kinahiya yung pinanggalingan ko. Dahil ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi siya makakarating sa kanyang paroroonan. Amen? Amen po ba? Kaysa Saikong nung sinabi ng isang sister, binibigyan mo lagi yung gwardiya ng love offering, Brother Bay, pag Sabado, kundi Linggo, yung inchik doon, sabi ko, alam mo ba? Yung trabaho ng inchik na yan, na nagpapaparking, trabaho ko yan dati. Ha? Isipin mo, ang trabaho ko, janitor, parking boy, wash boy, ha? Halos lahat ng gwardiya boy. Lahat ng, ang hindi ko lang alam yung palaboy. Pag naalaala ko yon, sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Amen po ba? Okay. Lord, lead me. Ituro mo sa akin yung dapat kong gawin. Proverbs 3, 5 and 6 are commonly cited as assurance of divine, gracious, and direction in life. Their verse emphasize seeking God's will, trusting in Him, and allowing Him to lead you. Kaya hindi ka ginagabayan ng Diyos kasi hindi ka naman humingi na gabayan mo siya eh. Ang Diyos, nanonood lang siya. At hindi, gusto man ng Diyos maligtas ka kung ayaw mo.
Kaya ang kaligtasan hindi po, di sana yung mga naghikog, yung nagpakamatay, tinigil na ni Lord. Pero hindi. Life is what? You make it, the choice is yours. Kung gusto magbago, tutulungan ka ng Diyos magbago. Pero pag ayaw mo magbago, mamamatay ka. Sa kasalanan mo papuntang impyerno. Ha? Kung liko-liko na tuwid na pamumuhay, liko-liko na daan, gusto ni Lord, anak, halika. Ha? Sabi ni Lord, showing you the right path to take. Dito ka dumaan. Sumunod ka lang sa akin. I am the way. Ha? Huwag kang sumunod kay Satanas. Ha? Dadaling ka niya sa impyerno. Amen? Kaya pag may nagyaya sa inyo, tingnan nyo sino yung nagyaya sa inyo. Ha? Sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Sa Tagalog, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo yung daraanan. Ako'y sa'yo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Ang problema sa tao, ayaw magpaturo. Amen? Ang problema sa tao, ayaw magpapayo. Ang Diyos siya mismo ang magpapayo sa iyo. Sabi ni Jesus, ang sinabi niya dito, ituturo ko sa iyo ang iyong daraanan. Amen? May mission kami dati. Ha? Sabi ng isang guide, pag may guide, sundin mo yung guide. Ha? Sir, dito tayo dadaan. Bakit pa ikot-ikot tayo? Shortcut natin. Sabi ng isang disciple, Sir, di tayo makarating doon pag i-shortcut natin. Bakit? Ang daming bangin yan. Sumunod lang kayo, sir. Alam ko yan, dito ako lumaki. Ha? Amen? Tinanong namin yung guide. Malayo pa ba? Malapit lang, sir. Malapit. Alam mo sa probinsya? Isang araw na kayo naglalakad, sabi, malapit lang, malapit lang. Nasaan na ba yun? Nandyan lang, sir, sa kabila. Sa kabila. Ilang bundok na dinaanan namin, nasa kabila pa rin. Pero nakarating din kami. Pero, yung pong dinadaanan namin ay sariwang dinadaanan ng mga kalabaw, baka. Yun lang talaga ang baybayin mo. Kasi pag ang dinaanan mo ay walang bakas na daanan ng mga hayop, kalabaw o tao, sa probinsya walang kalsada. Dadaanan mo yung mga ilog, nandyan dumadaan yung mga kalabaw, baka, hayop, at tao. Isa lang dadaanan nila. No? At nakakarating kami sa aming paroroonan. Ang love offering doon, kamuti kahoy, buko. Kaya ang ginagawa ko, yung buko na yan, hindi na pwede kargay natin yan, kuskusin ninyo, gawin nating kuhan sa opisina. Tawag noon? Hindi buko Diyos yung hindi ice candy. Hindi matamis yung Ano ba yun? Yung halo-halo? Ang tawag nun? Salad! May salad ka na. Isipin mo may saging kang dala. Mayroon ka na. Fruit salad nga kasi iba-iba. Ikaw, pwede mo bang dalhin yung isang buwig na, na buko? Ay di, kuba ka doon. Pero may kwan doon, yung ilang buwig na buko, biakin mo. Tapos kuskusin mo, ilagay mo sa plastic, hayahay lang. Ayun, sabi ng isa, Sir,
ang pupuntahan natin ulit ay niyugan. Oh, sabi ko, huwag kang manghingi. Kung maibigay lang, oh, hindi ka pwede manghingi kahit mga prutas yan, mga ano, hindi mo sabi, ay, alam mo, gusto kong buko ngayon. Nagpaparinig ka pa. Hallelujah. Hindi pwede yan. Pagkusa, tanggapin mo. At huwag mong tanggayan kahit ano yan, kasi sasama ang loob ng mga tao. Kung anong binigay, tanggapin mo, nanggaling sa puso, uwi ka masaya, maligaya sa iyong pag-uwi sa inyo pong tahanan. Amen? Okay, number 2. What does the Bible say about taking the right path? The Lord is good and does what is right. He shows the proper path to those who go astray. He leads the humble in doing right, teaching them His way. Ulitin ko lagi, inulit na naman niya, yung pong mga mapagpakumbaba, He leads the humble in doing right, teaching them His way. Yung pong mga sumusunod sa kanyang mga turo at yung marunong magpakumbaba, sila lang po ang binibigyan ng Diyos ng tamang landas. Amen po ba? Okay. And number 3, does God choose your path in life? The heart of a man plan his way, but the Lord, this is what really happened, establish his step. Proverbs 69, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. No? May mga plano tayo, pero minsan palpak yung plano natin. No? Iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Iba ang layunin ng Panginoon at iba ang layunin natin. Sabi dito, but it is the purpose of the Lord that will stand. Stand for Jesus. Amen? Huwag ka mangatuwiran sa mali. Ang mali ay mali. Ang totoo ay totoo. Ang tama ay tama. Huwag mong gawing mabuti kasi hindi lahat ng mabuti ay tama. Maraming mabuti. Ano ba ang yung nang-hold up siya tapos pinamimigay niya? Ano yun? Sina? Robin Hood. Sa tingin ng iba, mabuti. Pero ang tanong, tama? Tatamaan ka diyan. Amen mo ba? Hindi lahat ng mabuti ay tama. Mas maganda, sabi, ang mabuti at tama pa. At yung tama, gawin mong mabuti, iyon ang nakalulugod sa Panginoon. Amen? Okay, ito na. How do I know I'm on the right path with God? Paano? If you're experiencing the 5 things, you can be confident. You are doing what God asks of you. Ano yung 5 things na yon? Number 1, you follow the commandment and teaching of God. No? Number 1, dapat sumunod ka sa katuruan ng Panginoon sa mga kautusan niya. Number 2, pangalawang bagay, you spend time in prayer and frequent the sacrament. Itong ginagawa natin pagkatapos ng misa, prayer meeting. Pagkatapos nito, may kasunod pa, prayer eating. Di ba masaya? Hallelujah. Dito lang yan sa El Shaddai. Amen po ba? Okay? So, yung time sa prayer, kayo ba may time sa pananalangin? Pagkagising niyo sa umaga, ano ba ang inyong dapat gawin? Dapat prayer muna. Wala sa pahabaan yan. Kahit maiksi lang. Basta nanalangin ka. Okay, number 3. Number 3, things
You experience the fruit of the Holy Spirit even when things are difficult. Na-experience mo na ba yung fruits of the Holy Spirit? There are 9 fruits of the Holy Spirit. Ano yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, etc. Marami yan, 9. Pag na-experience mo na yan, ibig sabihin, nabubuhay na sa iyo ang ating Panginoon at isinasabuhay mo na ang kanyang salita. Amen? And number 4, you are using your gifts and talent. Iyan. Yung mga choir natin, talent nila yon, gifts ni Lord sa kanila yon. Kaya hindi mapakali si Father Radya sa kanila nung Martes. Wow! Sabi ni Father, wow! Very beautiful. Amen? Lumaki ang puso ni Daki. Kasi nakatingin si Father Radya sa kanya eh. Alam mo si Daki, pag bumirit yan eh. Kaya lang pag may asawa, iwan ko lang kung ganun pambusis niya na. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Yung talent, bigay ni Lord yan. Mayroong mga tao ang talent nila kumain. Okay lang, sige, kumain ka na kumain. Mayroon mga tao ang talent nila iba. Alam mo, lahat ng taong sinilang sa mundo, may gift si Lord at talent. Hindi mo lang na-develop, hindi mo lang yan si brother, hindi naman dati yan magaling maggitara, magaling magkwan. Dinevelop lang nila yung talent nila. Amen po ba? Gifts of the Lord. Okay? Magsitayo na kayo. Sabihin mo sa iyong kapatid, sister, alam ko na kung ano ang talent mo. Yung mga may talent sa chismis, layuan nyo yan, ha? Taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Lord, wala nang iba. Ikaw ang sandigan namin. Ikaw ang aming Diyos na aming susundan dahil isa lang ang aming pupuntahan, ang pinuntahan mo, Panginoon. Na sinabi mo sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Patuloy pong pagpalain ang Tuesday Group, ganoon pong lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain mo rin ang kanilang mga personal na pangangailangan, material, financial, at ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng linggong ito, Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Minsan ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating.
Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow. Dito po.